Nagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres sa pagpapatuloy ng UN General Assembly sa Amerika. At live mula sa New York, may express report si Maricel Halili. Mase, kamusta? Ano bang mga napag-usapan nila at anong latest dyan? Niki, sa unang pagkakataon, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa 70th session ng Commission on the Status of Women ng United Nations at dito nga ay sumentro ang kanyang pahayag sa kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Nagkaroon din siya ng bilateral meeting sa isang leader ng United Nations. Sa harap ng General Assembly Hall sa United Nations, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng edukasyon sa lahat ng kababaihan. Gaya raw sa Pilipinas kung saan naglalatag ng mga panuntunan para palakasin ang proteksyon sa mga babae, magkaroon ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon at trabaho at isulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng lipunan. Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations. Nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama si UN Secretary General Antonio Guterres. Dito, ikinampanya ni PBBM na ibigay sa Pilipinas ang non-permanent seat sa UN Security Council. Ipinaabot din daw dito ni Guterres ang suporta ng UN sa Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Pero kahit nandito sa New York, napanood daw ni PBBM ang viral video tungkol sa empleyado ng Migrant Workers Office sa Bahrain na tumangging magbigay ng tulong sa mga OFW na naiipit sa gulo sa Middle East. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nagalit dito ang Pangulo at agad inutusan si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak na i-recall ito sa Home Office habang nagsasagawa ng administrative investigation. Ang taong walang puso sa pagsisilbi ay walang puwang sa administrasyon. Bukod sa mga Pinoy sa Middle East, apektado na rin ang piso na umabot sa 59 pesos and 50 centavos o record low. Hindi na ito ikinagulat ng Malacanang dahil consequence daw ito ng pangyayari sa Middle East. Nakahanda raw ang Bangko Sentral na mag-intervene kung kailangan. Sa ngayon, muling sinabi ng Malacanang na isa-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang magbibigay sa kanya ng emergency power para suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Hinihintay lang daw niya ang committee report mula sa Kongreso. Tuloy din ang repatriation ng mga OFW. Sa Israel, may 16 na OFW na raw ang naitawid mula sa Tel Aviv hanggang border ng Egypt. Doon sila idadaan para maibalik sa Maynila. May 20 OFWs na rin sa Dubai kasama ang 9 nilang dependents na nadala na sa Oman para i-repatriate pabalik ng Pilipinas. Niki, mag-aalas 12 na nga, o mag-aalas 11 na nga ng gabi dito sa New York at bukas inaasahan na muling haharap si Pangulong Marcos sa United Nations sa pagkakataong ito. Doon na sa Security Council na siyang hinihiling natin na mapabilang tayo bilang non-permanent member. Maidagdag ko na rin, no, natanong natin si Yuse Castro kanina doon sa press briefing kung ano bang plano ng Pangulo pagdating doon sa muling pagsanib sa Rome Statute o doon sa International Criminal Court. Sabi lang ni Undersecretary Castro, hindi na mabago ang opinyon ng Pangulo dito. Wala pa rin tayong planong sumali sa ngayon pero hindi nito na ipaliwanag kung bakit. Nikki? Yan ang express report ni Maricel Halili mula sa New York sa Amerika. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.